update kay Black and White. Ito nga pala yung video namin nung Monday. Ito rin kasi araw ng release niya from confinement nung Sunday. Bali mga bandang hapon, sinundo na namin siya niyan sa Jamir Vet Clinic dahil okay naman ang observations nila kay Black and White. Kaya pwede na siyang kunin. Hindi naman siya nagsuka o nagka-seizure, tsaka okay naman ang pagkain at pag-inom niya ng tubig. Tuwan-tuwa nga ako niyan nung pagkalapit ko sa kanya kasi well-behaved siya. At sabi rin ng nurse na mabait nga siya. Nagtatanong kasi ako niyan kung paano niya napapainom ng gamot si Black and White. Nagpaturo din ako kung paano, kung saan niya hinahawakan. Dahil sasabihin ko na po ang good news sa inyo. Nagpapaturo nga rin pala ako dyan kung ano yung mga dapat inumin niya, kung anong oras, at kung ilang ml ang dapat niyang inumin. Alam niyo kung bakit ako yung nagtatanong yan? Sasabihin ko na kung ano yung good news. Dahil kami muna ang kukup-kup sa kanya for 1 month para nga matutukan din yung gamutan niya bago siya tuluyang makuha ng adapter niya at para makasigurado kami na tuloy-tuloy ang chemo niya. At para mapanatag din kami, tignan nyo na lang kung gaano siya ka-behave niyan kay Sir Kelvin. Hindi siya nag-ngaangil niyan. Sanay na talaga siya magpahawak. Ibabiyahe na siya niyan pauwi sa amin. Matinding gamutan pa kasi ang gagawin namin yan para nga sa blood parasite niya. Dahil babalik kami ng March 3 niyan para itest siya ulit sa CBC niya at para ma-check kung pwede na nga ba siyang magsimula sa chemo. Kung magiging maganda ang resulta ng blood test niya, magsisimula na talaga siya niyan mag-chemo. At every week na gagawin yon. At yung araw na nga yan, naghanap kami, madalian lang yan. Naghanap kami ng malaking kulungan pero unfortunately, maliit kasi yung nabili namin. Kaya nagpalit na lang muna sila nung alaga naming aso na isa para kahit papano maluwag yung tutulugan niya. Opo, nakahiwalay siya sa mga aso naming iba dahil nga may blood parasite siya at para hindi rin siya makahawa. Diyaan muna siya. Pero wag kayong mag-alala dahil sinigurado naman namin na safe siya, hindi siya mauulanan o maiinitan dyan dahil sinigurado namin na may cover yung kulungan niya. Ini-introduce nga muna namin sa kanya yung kulungan para masanay din talaga siya at nilagyan din namin yan ng insulated foam para hindi siya mainitan at sobrang saya lang talaga ng puso ko dahil pumayag ang parents namin na dyan muna siya sa amin at malaking bagay na todo suporta sila sa amin. Tinulungan pa nga nila kami sa pag-set up ng kulungan niya. At yan na muna ang ginawa kong kainan niya para pagkatapos pwedeng itapon. For hygiene purposes lang din talaga. Syempre kahit papano, iniisip rin naman namin yung kapakanan ng mga ibang aso na alaga namin. Pansamantala lamang naman iyan. Pagdating niya yan sa amin, pinakain na muna namin siya. At siguro nagulat si Black and White dahil hindi na ganun kadami yung pinapakain namin. Sakto na lang para hindi naman siya mabunsol at para masanay rin siya na talagang dapat kahit papano nasa tamang diet siya. Sa sobrang dami niya nga iniinom na gamot. Yung iba dyan, hinahalo ko na lang muna sa pagkain niya. Meron sa umaga, meron sa hapon, meron din sa gabi. Halos karamihan dyan is for antibacterial para nga sa blood parasite niya. At yung isa naman dito para sa anemia niya. Paggabi naman, bago siya kumain yan o pagkatapos niyang kumain, nilalabas siya ng papa ko para makapag-ikot-ikot at para makapag-stretching man lang para kung gusto niya dumumi, makadumi na rin siya. Ilang araw na rin kaming ganyan. Bago kami matulog from work, inaasikaso na muna namin siya, sigurado ko na maiinom niya lahat ng gamot niya. Hindi po ganyan na kaunti ang kinakain niya. Bali, pauna lang yan para masigurado kami na makainom siya ng gamot muna. At saka na lang namin dinadagdagan ulit kapag naubos niya na yan, yung may halo na gamot. At bago naman kami pumasok sa gabi niyan, prepare ko ulit yung pagkain niya na may halong gamot para tuloy-tuloy at walang palya. At para masigurado din namin, nagagaling talaga siya. Bali, sa ngayon, inuunan muna namin na magamot yung infection niya at yung sa blood parasite niya para maging handa talaga siya para sa darating na chemo. At kapag minsan kinukulang na kami sa oras, yung papa ko na yung tumutulong sa amin yan para magpakain sa kanya. Tignan nyo naman yan, no? Yung buntot niya, sobrang legali. Sobrang tuwan-tuwa na talaga siya at komportable na siya sa amin. Hihilingin ko po sana na isama nyo sa mga prayers nyo si Black and White na tuloy-tuloy na yung pag-recover niya. At sana sa pagbalik namin sa March 3, pwede na siyang i-chemo. Nagpapasalamat nga po pala ako kay Ma'am Melanie San Juan, kay Doggy Fun, Miss Grace, Jane Yamashita, kay Advencola, kay Garcia, Miss Vicky, Miss Ria, Natzin, Mr. Pepito Manaloto, Miss Steph, Joven, Miss Vilma, Miss Jolie, Rhea, Miss Angelica, Pons, Gigi, Miss Amor, Earthlings, Stephanie, Miss Sally, and Miss Annalisa. At sa mga anonymous sender po namin, maraming salamat po. At sa mga hindi ko man po nabanggit, pasensya na po kayo. Si Lord na po ang bahala magbalik ng kabutihan ninyo. At open pa rin po ang fundraising namin para kay Black and White. Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, dahil malaking halaga po ang kailangan namin ipunin para sa gamutan niya. Pwede po kayo mag-PM o pwede nyo po i-check yung comment section para doon po ipahatid ang tulong nyo. Maraming salamat po sa pagsuporta at pagmamahal kay Black and White. Yun lamang po at maraming salamat sa panonood.